O, 'di ba, bongga ang work from home. Ewan ko ba, bakit ayaw pa i-permanent yung work from home natin, nakakainis na. Hindi na siya masaya. Kasi 'di ba, ayan na naman tayo, magra-rant. Dito pa sa live ko talaga siya magra-rant. Ewan ko ba, uy, twice a month na ako nag-o-office and doesn't make sense kasi wala lang, change location lang pero lahat naman ng lahat naman ng Let's do this. kaya kong gawin naman dito sa bahay, mas productive pa ako pag dito sa bahay dahil walang traffic, ganun. Tsaka hindi na mamasahe, hindi na maliligo, o 'di ba? Yun talaga ang hindi na maliligo. True. Yung iba sa Lunes 'di ba, ang sabi ay extended yung work from home sa March ba yun? Parang ganun yung press release kasing narinig ko March, ganun. So imagine March. So yung iba, di ba sabi September 12 daw is end. So yung ibang mga company, ready na sila for September 12. So bukas siguro maraming magbubook ng mga angkas or Grab or kahirapan sa MRT kasi return to office na September 12, which is supposedly extended siya ng di ba? Ng March, yun yung press release nila. Pero yung mga ibang company kasi parang gusto nang bumalik na rin sa office na lang naguguluhan na diyan sa gobyerno. So ayun, wala naman siyang masyadong ganap or except sa traffic talaga, dadagdag yung traffic talaga bukas. Kung sino pahirapan pa yung sakay dahil nga sa mataas ng gasolina, di ba? Yung mga normal worker na hindi talaga kaya sa mga work from home, like mga pag-imbalsamo, mga factory worker, yun mga ganun, hindi naman kasi kailangan talaga pwede sa work from home. Yung alam naman, iuwi yung bangkay sa bahay para doon gawin. So hindi naman pwedeng ganun. Iuwi mo yung imbalsamo mo pa uwi sa bahay, hindi naman pwede. So yun, sumasuffer yun ng traffic talaga, yung talagang banggaan talaga. May napanood akong documentary sa GMA. Talagang wala talaga, parang 6 hours yata yung from Makati to Bulacan yung uwian niya talaga. Kasi hindi pwedeng mag-rent siya sa city dahil nga yung mga anak niya. Talagang 6 hours na binubulong niya araw-araw. Parang my God, pag-uwi doon pagod na. Parang imagine ganun. So, dadagdag pa tayo or yung mga ibang company na mag-adhere na for September 12. Dadagdag na sa bukas, September 12. Kinakabahan niya ako, baka mamaya mahirapan akong sumakay bukas kaya gigising. Twice a month akong naka-work off, return to office, RTO. Di ba nga kaloka sila, samantalang pag sa office, panay ang preach nila mag-embrace ng change kuno. Pero sila mismo ayaw mag-evolve ng permanent. Kaya nga parang ang feeling ko para na siyang sasabi na lang new normal, parang old normal, ganun. Parang bukbak. Stressful, Diyos ko. Sa sa Drag Race Philippines, parang sinabi na, from the land of heavy traffic, Philippines. Ganun sa walang ginawa nila ng joke kasi parang pag-asa. Bisold na nila yung MMDA, wala namang kwenta. Pero walang magagawa ang MMDA sa traffic. Ang kailangang gumawa dyan ay yung DPWH to enhance transportation infrastructure, tsaka yung LTO, yung mga ganon, mag-enhance sila ng mga infrastructures for transportation para sa madlang people. Hindi yung MMDA na lang parati yung wala namang magagawa yung mga MMDA dyan paglinisin nyo na lang yung baha yan. Porkit Manila Development, kung hindi lang maraming kotong dyan. Alam ko yan, 15 years na ako sa Manila, wala pa ring kaganapan na lumuluwag yung traffic, mas lalong lumalala yung traffic. Pinapahirapan nyo lang yung MMDA. Yung LTO, DPWH, pa-widening road, yung mga road na lumilipad, yan. Yung mga underground road, subway, highway, way, lahat ng way gawin. Paluwagin ang Maynila. Wala namang gagawa dyan sa MMDA na yan. May di ba? May no touch policy, Yung wala nang MMDA na mag-work. Yung na lang, camera na lang, ganon. Dagdag na pasahod, wala namang Diyos ko.
sayang yung tax namin. Totoo yan, Diyos ko. Maraming nabubuhay sa MMDA pero hindi naman talaga lumuluwag ang traffic. Dahil nga, dumarami ang tao, dumarami ang sasakyan. Wala namang dinadagdag na subway, highway, way. Walang ganon. Yung MRT, gawin nilang every 3 minutes may dumadating na bagon. Kasi, never pa ako nakaranas ng MRT na maluwag. Maluwag lang kapag walang pasok. Siyempre, congested na ang tao sa Maynila, pinapa-return to office eh. Yung mga tahimik na nagtatrabaho sa probinsya, na malakas ng internet dahil nga sa pandemic, ginagalingan ng mga network magpalakas ng internet. Nag-work na sa loob na ng kuweba, pwede na mag-work from the kuweba. Tapos ngayon, pag babalikin nila sa Manila para magsiksikan, mag-congested, tapos yung traffic hindi pa nila na-attention. O ano ngayon, nag-rant na naman ako imbis gaming. Yung good vibes tuloy, wala na tuloy yung good vibes natin ngayon, di ba? O tama na. Baka ma-heart attack tayo. I-share nyo na lang tong live. Kasi masyado nang masakit sa puso yung pinag-uusapan nating traffic. Basa. Sayang talaga ito na nga chance natin to evolve sa new way of doing things. Kaso it's sad kasi talagang old normal pa din ang gusto nilang balikan. Syempre old normal, mga tao sa gobyerno, mga old. Syempre yung mga nasa BIR, yung mga nagpatupad ng work from the office or magbalikan tayo. Mga old na yan, Diyos ko, palitan ng mga millennials yan. Diyos ko, dami-dami mga innovative, creative na mga bata ngayon na dapat i-hire. Yung mga matatanda, pag-retire nyo na yan, Diyos ko. Totoo naman wala nang ichosan. Mga high-skilled na mga bata, yun ang i-hire para mas innovative, Diyos ko. Siyempre, yung mga ibang government agency, never naman yan makapag-work from home dahil alangan naman pupunta kami sa bahay nila kapag babayad kami ng tax, buang na. Biruin mo ha, meron akong mga kasamahan na nasa Baguio na nagtatrabaho. Meron na ako sa mga Laguna, meron sa loob ng kuweba, sa ilalim ng dagat, naging Choco, Serena, work from home sila, and they were able to perform their job more productive than working in the office dahil nga sa traffic, laspag na! My God! Tapos ito pa, pag meron kang kotse, doon ka naman bubugin sa parking fee, saka sa gasolina. Anong gagawin dito sa Maynila? Nagsiksika na tayo dito. Paluwag-luwagin nyo naman. Hindi na tayo kasya kahit gamitan pa ng lubricant. Hindi nakakasya mga tao dito. Naglalap-lapa na kami sa MRT sa sobrang sikip. Ganun. Kung hindi ako bumalik sa office noong August 1, hindi ako magka-COVID. Tangina, nagka-COVID ako ng 3 weeks na nakaratay ako. Hindi makakain, hindi makaisip, hindi makatulog sa pag-ibig sa'yo. Ganon, malala talaga yung naranasan ko talaga from August 4 to August 23rd. Ganon, quarantine ako na 7 days pero hindi ako nagpa-COVID ako. Galing sa office, nagka-COVID ako. Pasok ko ng August 1, pagka August 4, nagkumbulsyon na ako, hindi na ako makakain. Wala nang lasa yung pagkain. Yung panis na sinigang, hinigop ko, walang lasang panis. Nagtaka na lang ako nung pinainit ko, ibang bula na yung gumano. Nakita ko, ay panis na pala. Nagulat ako, wala na pala akong panlasa dahil nagka-COVID na ako. 2.5 years akong nakulong sa bahay dahil sa work from home. Nung time na pumunta ako ng office at nag-work from the office na yan, nagka-COVID ako. So feeling ko ka talaga ngayon, sobrang lakas ng immune system ko dahil nakasurvive ako sa COVID talaga kung anong variant yung pumasok sa akin. Kaya nga every time lumabas, parang gusto ko nang wag mag-mask dahil tangan na nagka-COVID na ako sa lahat-lahat eh. Yung paghirapan nyo akong 2.5 years na nakakulong na kung ano-ano dito sa bahay. Baliwala lang kasi yung isang beses lang nag-work from office, wala na. Magnet ko na yung virus, wala na. COVID ko talaga. Hindi ko talaga alam kung sa office ba or sa angkas ba yun, sa helmet, ganun. Hindi ko alam kung sa doorknob and everything. Hindi talaga. Pero nung nasa bahay ako, never ako nagkaganon. Diba? Absent tuloy ako. Yung COVID leave ko, tsaka sick leave, kinulang pa. Kasi hindi ako kumakain walang gana. Mas gustuhin ko pang nakaratay, di ba? COVID is still existing, guys. May mga hindi kasi naniniwala. Pati yung guard dito sa bahay namin. Yung guard, sabi ko na hindi ako nakapasok dahil nagka-COVID ako. Sabi ko, totoo ba yung COVID, sir? Tangina, nakamask ka na nga. Hindi pa naniniwala eh. Yung namin dito, isang guard na matanda. Hindi naniniwala, buisit. Para mahimik na lang ako kasi sabi ko, bakla kayo, 3 weeks ako hindi nakapasok, hindi pa rin kayo naniwalang may COVID sa labas. Hirap kaya.
Punta ako emergency para magpaswero. Na ba? Tapos ngayon, paano na lang yung mga nagtitipid ng pamasahe na hindi mag-grab at saka mag-aangkas, edi mag-MRT o maglalaplapan kayong lahat dyan sa sobrang sikip ng MRT, papasok sa trabaho para lang makasurvive. Makasurvive ka nga sa panggastos sa araw-araw dahil nakapasok sa trabaho, yung katawan mo naman nagipaglaplapan ka sa may COVID positive na asymptomatic. Pero hindi natin alam kasi may mga asymptomatic dyan sa labas eh. Kahit ganun gawin nating mask kung harapan na yung tao sa... Kaya dapat talaga nagkape muna ako bago mag-live para mag-good vibes tayo. Hindi pala ako nakapagkape ngayon. Nakakaloka kayo. Progress na tayo. Yung policies against work from home ay paatras. My God. My God na naman, oh. Kakape ako. Nakaka-bad vibes kasi pag hindi ka nagkape, eh. Magkape muna ako. Nga, no? Dapat nagkape ako bago mag-live para masaya ang buhay. At saka ang bilis ko lang hingalin ngayon talaga nung simulang nagka-COVID ako. Promise, walang halong etsyos. Pagising ko para akong hinihika. Bilis ko hingalin. Kape lang ako, guys.